Alright, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots. Kamusta po kayong lahat? And once again, welcome po dito sa ating mumunting channel, Simply Talkies Vlog. Tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga maiinit na usaping pang politika sa ating bansa. So, pag-usapan natin mga kababayan, itong nagwawalwal, walang respeto, napakabastos, napaka-aruganteng neophyte na congressman na galing ng Dasmariñas, Cavite na walang iba kundi si Representative Kiko Barsaga. Kasi po talagang ito napupuno na po ang mga kapwa niya mambabatas. Lahat na lang tinitira niya. Napakabastos po. Parang siya ang daming accomplishment bilang congressman at yung mga tinitira niya mga seasoned congressman na si Tito Soto, si JB Ejercito, si Pampelo Lacson, even the president, tinitira niya. Si speaker, tinitira niya. Yung mga former kaalyado niya sa partido nila dati, kinik out siya, tinitira niya. Kung sino-sino po tinitira niyan. Walang decorum, walang pinag-aralan itong bata na ito. Kabago-bago mo, know your lane. Diyan ka muna. Ngayon magkuda ka kung meron ka ng accomplishment bilang isang mambabatas. Ano na accomplishment mo? May naipasa ka ng bill? Naaprubahan na yung bill mo? O ngayon sa ginagawa mong yan, sa palagay mo uusad yung proposal mong bills? Good luck sa'yo. Mahiya ka naman sa magulang mo. Ang balita ko po, ang tatay nito ay ang yumaong si former Representative Elpidio Barsaga. Yung tiyuhin po ni Kap ninyo. Yung kapwa natin vlogger influencer. Even si Kap ninyo na pinsan niya, pinagsabihan na siya live, sa video pa. Nakakaawa ka, iho. O wag na, nakakaawa ka, totoy. Wag kang sobrang arugante dahil wala ka pang napapatunayan. Kung ikaw ay Gen Z, yung mga ugali ninyo na napaka-arugante ninyo, bastos ninyo, nagre-reflect yan sa magulang mo. Kawawa naman ang magulang mo kung mababas dito na sabing hindi ka tinuruan. Sa palagay ko po, tinuruan po yan ng kanyang mga magulang. Lalo na si former Representative Sumalangit Nawang Kaluluwa, Elpidio Barsaga. Sa tingin ko, disciplinaryan yung tao na yan. Pati siguro nanay niya, pero lumaking walang utak eh. Ang balita nga dito, this is mentally stable. O baka naman panay ang tira mo. Baka yung pagkain ng mga pusa mo ang kinakain mo. Nagtatanong lang po, delikado po yan. Matindi po kasi ang nilahad ni Representative ng Antipolo, si Ronaldo Puno, yung kanilang party chairman yata dito sa partidong dating kinakabilangan nitong si Kiko Barsaga. Huwag na po nating galangin kasi hindi po gagalang-galang eh. Hindi rin marunong gumalang, 'di ba? Sabi natin, respect begets respect. He must earn our respect. Hindi po marunong rumespeto, anong gagawin natin? Tayo na lang palagi ang yuyuko sa kanya? Hindi po. Ipakita natin ang pagkadismaya natin sa kanya. Yung pagiging salaula niya. Piling niya siya lang ang pinakamagaling. Piling niya siya ang magpapaunlad sa Pilipinas. Paunlarin mo muna yung Dasmariñas, Cavite. Ang dami daw problema. Siniwalat ni Kap ninyo. Di po ba? May ginawa pong tarantaduhan na naman. Siniwalat ni Representative Puno. At ganun din po, yung J&J, partners, J&J, Jinggoy and Joel, meron po silang gagawin for the first time. Ay, nako, to. Malaking desisyon po yan para sa dalawang senador na ito na nasasangkot po dito sa flood control scam na ito. Okay, kung ano po yan, malalaman na natin after ko kayong i-shout out lahat and may God bless us all. So mga kababayan, puntahan natin itong isiniwalat ni Antipolo Representative Ronaldo Puno tungkol po dito sa walang galang bastos na representante ng Dasmariñas, Cavite na si Kiko Barsaga. No, alam niyo naman siguro yung antics nito. Sa social media ito nag-iingay. No, walang galang ito eh. Napakabastos sa bastos po ito. No, ngayon lang ako nakakita ng isang representante na wala pang nagagawa, wala pang accomplishment, pero feeling niya siya na po ang rockstar. Papansin. Siguro itong bata na ito, oy Totoy, may sakit ka bang ADHD? Tatanong lang. Attention Deficit
hyperactivity ba yan? ADHD eh. Hyperactivity disease o deficient. Ba, whatever. Meron ka bang ganon? O you are just mentally unstable? O paano ka naging mambabatas? Paano ka binoto ng mga taga-Dasma? Taga-Dasma, binoto nyo ba talagang congressman nyo yan? Eh ako po, may mga kakilala at kaibigan ako mga taga-Dasma. Hindi ko lang sasabihin kung sino dyan. Baka balikan ninyo eh. Di ba? Yung antics nito, hindi po katanggap-tanggap. No, sa ating pong bansa, malaki ang respeto. Whatever generation you are, tinuturo yan sa mga bata, sa mga paslit, even sa eskwelahan. Ikaw ba nagtapos ng pag-aaral? Dahil mukhang wala kang pinag-aralan. Ano po ang sinabi ni Representative Puno? Barsaga, pumasok sa opisina ni Representative Sandro Marcos para ideklarang tatakbo sa pagka-speaker. Diyos mio, tatakbo ka sa pagka-speaker? Ano naman experience mo? Grabe ito oh. Pumasok umano si Dasmariñas Representative Francisco Kiko Barsaga sa opisina ni Ilocos Norte Representative Marcos noong Lunes, September 15 para ideklarang tatakbo siya sa pagka-speaker. My God. Ibinahagi ni Antipolo Representative Ronaldo Puno sa mga press conference itong Lunes na nangyari daw ang insidente ng tanghali noong Lunes. Quote, sinara niya yung pintuan tapos sabi niya, everybody sit down. I want to tell you about my plans for what to do with Congress. I am running for speaker. Abay, bastos pa. No? Binastos mo pa ang opisina ni Sandro Marcos. Napakagago. Ikaw sabi niya, if you will join me, I will make you deputy speaker. Ganon ang mga salita niya. Tignan mo, napakabastos talaga, no? Arugante. Hindi binanggit ni Puno kung kayo nang inalok ni Barsaga ang posisyong deputy speaker. Nagulat daw ang mga tao sa opisina ni Marcos sa sinabi ni Barsaga pero hindi masyadong nag-react. Eh, alam nyo naman si Sandro, knowing him, he will act professionally. He will act with decency and as a good son, well-educated. Naturuan ito ng husto. Seasoned politician ng pamilya nito. Alam nila ang gagawin dyan sa mga bagay na ganyan. Anyway, nagkaroon sila ng mga insidente doon. Hindi umalis. Siyempre, hindi naman pinapalis dahil mabait yung mga nadat niya doon eh. So, walang nangyari, then lumabas siya. O, yun. Di na mo? Hindi ka nalang pinatulan kasi alam nila, mukhang may sapak ka nga sa utak. Pagkatapos daw nito, nag-ikot-ikot para sa session hall si Barsaga para mangampanya sa pagka-speaker. Parang wala sa lugar. Parang hindi dapat actions ng mga congressman na maayos ito. Correct. Actually, papailan na po siya ng sa ethics committee. No? Napaka-arugante, napaka-bastos. Wala ka ngang accomplishment tapos gusto mo pa maging speaker? Anong palagay mo sa speakership? Laro-laro? Anong palagay mo sa speakership? Naglalaro ka lang dyan sa parang sa classroom? Oh, let's vote for the president, let's vote for the vice president, sergeant at arms, secretary. Ganon? Nako. Wala ka ngang accomplishment. Ano ba educational background mo? Ano ang accomplishment? Ayun na lang, mga kababayan. Anong accomplishment mo bilang mambabatas? Tapos gusto mo maging speaker? FU ka. Oo, pasensya naman sa mga parents mo, no? Ako, nire-respeto ko po si Elpidio Barsaga, yung tatay nito. Kung tama nyo na lang ako, kung nagkakamali ako sa pangalan ng tatay nito. Ha? Nire-respeto po natin yung tatay niya dahil mahusay namang mambabatas yun. Pero ito, sana nilunok ka na lang ng nanay mo, animal ka. Oo, wala kang respeto, pasok-pasok ka. Baka hindi ka pa nga nagpasintabi. Napaka-arugante, kawawa naman ang magulang nito, natitirang magulang nito. Kahiya-hiya po yung ginagawa ng anak ninyo. O baka hindi na ito mapagsabihan dahil matanda na, 26 eh. Saka mukhang entitled biats eh. Tandaan mo, nepo ka din. Produkto ka ng political dynasty. Kala mo naman, napakahusay mo. Wala ka pang napapatunayan. Nako, Diyos mio. O eto mga kababayan, pasok naman dito tayo kay J&J. Parang tsokolate lang ito ah. M&M's, melts in your mouth, not in your hands. Itong J&J. Ha? Hindi naman to Jack and Jack. Iba. Jinggoy and Joel. Ha? May gagawin po silang for the first time ito sa mga mambabatas. Kung ito magagawa nila, malamang pwede silang mag-set ng precedents para gawin din ng mga mambabatas at mga government employees, officials ito.
Diyan po sa balita ng GMA News. Jinggoy Estrada, Joel Villanueva, open to waiving bank secrecy amid flood control controversy. Ay, agree ako dyan mga kababayan. Ha? Mag-a-agree ako. Ha? First time yan. Na kayo bilang mga mambabatas, bilang mga senador, na kayong mga pangalan ninyo ay nasasangkot dito. May nagsangkot sa pangalan nyo, pilit kayong idinidiin. Yung maganda yan. Tapos, maglabas na rin kayo ng SALN ninyo. Sabayan nyo na. Oo, mas maganda yun. Sabayan nyo na. Tapos, idemanda nyo si Bryce Hernandez. Ay, napakaganda niyan mga kababayan, no? Tama yan. Kasi yung mga progressive group sa Kongreso, sa Kamara de Representantes, naglabas na sila ng mga SALN nila. Akbayan, Kabataan Party List, baka pati itong Gabriela papasok na, pati yung ACT Teachers, ngayon, Jinggoy and Joel, the J&J, ay talaga naman, Jack and Jack, keep on jacking them. Wala naman tumbungan. Oo, Jinggoy, walang tumbungan. Ha? Ano yung tumbungan? Bulol po ako eh. Yung S ko po nagiging T. Imbis na sumbungan, tumbungan. Oo, hindi po yung kabastusan mga kababayan. Tanong nyo pa, kung may kakilala kayong medyo nag-stutter, hindi po natin nilalait ang mga nag-stutter. Ako po nag-stutter ako, bulol din ako. Oo, hindi nyo lang alam. Ha? Ayan po sabi nila Senator Jinggoy Estrada and Joel Villanueva on Monday expressed their willingness to sign waivers to leave their bank accounts, to have their bank accounts open to scrutiny amid the investigation into the anomalous flood control projects. Ito po ang sabi ni Estrada nung sa plenary. During the plenary session, Estrada called Hernandez a habitual liar as he continued to deny the allegation. I am open to any investigation. Impact. I am willing to sign any waiver to open my bank accounts. Let me put that on record. Ayun, ayos. Dilabas ka na rin ng sign-in. Dapat sinabi mo. And I'm also willing to divulge my statement of asset and liabilities network. Ayun, kompleto. Kabibili pang kita dyan. Tapos, i-address mo yung issue ng pagiging yun na yun, alam mo na yun. Yung inaakusa sa'yo ng dating matini idol. Diba? Ganon. Now, pasok naman tayo kay Villanueva, mga kababayan. Sabi ni Villanueva sa isang interview, gagawin niya din daw po yung ganon. Yung pagiging closet queen? Ay, hindi. Ang sabi niya, mga kababayan, ang sabi niya, mag-o-open din daw siya ng kanyang bank secrecy law. Pipirmahan niya yung waiver para malaman na wala kang tinatago. Talaga ba? Baka hindi nyo alam. Meron silang mga offshore account na hindi nakapangalan sa kanya mismo. Hindi Jinggoy Estrada, hindi Joel Villanueva ang mga pangalan. Pero, kanila yun. Kung talagang mautak yung investigador, mahuhuli yan. Oo. Definitely. Ever since I am open, sabi ni Villanueva ang makatak, no? Ayan mga kababayan, maganda yan, magandang panimula yan. Dalawang senador, now na! Oo, para magkaalaman, now na kung talagang wala kayong mga offshore account na hindi nakapangalan sa inyo. Pero ang gusto ko rin malaman mga kababayan, totoo ba Jinggoy? Jinggoy, totoo ba yun? Doon sa closet mo, meron daw nakatago. Nagtatanong lang po, butihing Senator Jinggoy. Oo. Nako, kung hindi po totoo yun, sir, idemanda mo si matini idol. Oo, baka ikaw ay binablockmail lang, no? Baka hindi ka naman totoong makulay, kundi iisa lang ang kulay mo. Ano yon? I don't know. Kayo po, ano po yung masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on next videos. Bye-bye. God bless.